Ayan at, ating pong topic ngayon ay dito po sa 2 Samuel chapter 16 verse 5 to 14, akin lang pong babasahin. Nang papalapit na sa Bahurim si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansangan na nagmumura. Ito'y si Semei na anak ni Gera. Pinagbabaton niya si David at ang mga tauhan nito. Kahit napapaligiran ang hari ng kanyang mga bantay at kawal. Ganito ang kanyang isinisigaw, lumayas ka, mamatay, mamatay tao, kriminal. Naghiganti na sa iyo si Yahweh dahil sa pagpatay sa sambayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono. Ibinigay na kay Absalom ang kanyang kaharian. Tapos na ang mga mga maliligayang araw mo. Isa kang mamamatay tao, sinabi ni Abisai. Mahal na hari, bakit ka puma bakit bakit pumapayag kayong lapastanganin ng hampas lupang ito? Ipahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo. Ngunit sinabi ng hari kay Abisai at sa kapatid nitong si Joab, huwag kayong makialam. Kung iniutos ni Yahweh kay Simei na sumpain ako, sinong may karapatang sumuway sa kanya? Sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang lingkod, kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi nakakataka ang ginagawa ng Benjamitang ito. Hayaan ninyo siyang magmura at sumpain ako. Inutusan siya ni Yahweh na gawin ito. Baka naman kahabagan ako ni Yahweh sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sumpain. Patuloy sa paglakad sina David at ang kanyang mga tauhan, samantalang sa gilid ng burol sa tapat nila'y sumasabay si Semei. Hindi ito tumitigil ng panlalait, pambabato, at pagsasaboy ng alikabok sa dakong kinaroroonan nila sa kapatagan. Pagkatapos dumating ang hari at ang kanyang mga kasamahan na napagod na pagod sa may ilog Hordan at nagpapahinga muna sila roon. Amen. At tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Ba Father. Hallelujah, Holy Spirit. Ama ko, maraming salamat po sa araw nito, Lord. Thank you po sa pribilehiyo, Ama, na mulay mo pong magamit, Ama, ang aking bibig, Panginoon, upang, Ama, magsalita po ng iyong mga nais pong iparating po sa bawat isa, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, O Diyos. At nawa, Panginoon, i-bless mong bawat isa sa pamagitan ng aking buhay, O Diyos. At nawa ikaw ang siyang patuloy na makita nila, Ama, at hindi yung kamalian ko, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat po sa oras nito. Patuloy kitang may tataas sa buhay ko, Panginoon. At patuloy mo lamang ako, Ama, ibababa. Ama ko, alam mo po kung ano ako, Ama, may pagkabulol ako, Panginoon. Pero Lord, ang sabi mo po kay Moises, Ama, na ikaw po ang magsasalita, Lord, sasamahan mo po ako at ikaw ang bahala, Ama. Kaya Lord, maraming salamat. Yun po ang sabi mo po kay Moises na samahan mo po siya at yainin po sa akin, Panginoon. Kaya Lord, ikaw magsasalita para sa akin at sa bawat isa, O Diyos. Kaya Lord, nawa tumimo ito sa puso namin, Panginoon, ang iyong mga salita na nais mo pong iparating sa bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, inanyayahan ka po namin sa aming mga buhay. Ikaw ang maghari, Ama, at sa pamagitan ng iyong banal na espiritu ang siyang patuloy na magpapaunawa sa amin, Panginoon. Lord, humihingi po ako ng divine wisdom, knowledge, and understanding na nagmumula sa iyo, Panginoon, na patuloy mong ipagkaloob sa bawat isa, Ama. Maraming salamat sa iyo, Panginoon ko. Sa iyo po, Ama ko, ang mataas na papuri't pagsamba, karangalan, kaluwalhatian sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo naming Panginoong Diyos. In Jesus Christ mighty name, amen and amen. Ayan, at ating pong topic ngayon, hallelujah. Yung topic natin ngayon, your response in times of hardships. What would be your response if you experience trials? Ayan, at ano nga ba, ano ang iyong magiging tugon sa lahat ng kahirapan sa buhay? Ayan, at ano nga ba ang ating ire-response sa mga tao na nakagawa sa atin ng mga kasalanan? Minsan sa buhay natin kapag ang mga tao or mga kapwa nating tao is nakagawa ng kasalanan sa atin, ginagantihan natin the way 'no, yung way ng isang tao 'no, yung tao na walang takot sa Diyos. Pero since tayo ano
is nakakilala na sa ating Panginoon, iba na yung response natin. Yung response natin is nakaayon or naka-align na sa salita ng ating Panginoon at naka-align na po sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, 'no? At, ano nga ba ang ating magiging response sa mga problema na ating kinakaharap at kakaharapin pa? So, ito yung kumbaga ito yung paalala sa atin ng ating Panginoon, ano, na na kung tayo'y makakaranas man ng mga iba't ibang pagsubok sa buhay, magpapatuloy pa ba tayo lalo na tayo is mga lingkod ng ating Panginoon? Magpapatuloy pa ba tayo sa paglilingkod or mananatili na lang tayo o aalis na lang tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon? Kasi, um, kapag tayo is lalo pang lumalapit sa ating Panginoon, mas lalo pang lumalalim, mas marami din pong mga trials and problems na darating sa ating buhay. So, ano nga ba yung magiging response natin kapagka mas worse na yung nangyayari sa buhay natin? Magpapatuloy pa ba tayo? Susunod pa ba tayo sa kalooban ng ating Panginoon or susunod na lang tayo sa kagustuhan natin or sa laman natin? Kagaya ng, pagre-response natin na kapagka halimbawa sinaktan ka ng asawa mo, niloko ka, gagantihan mo rin ba ng pagluloko yung asawa mo? Gagantihan mo rin ba? Kasi ang sabi ng ating Panginoong Diyos, huwag kang maging mangmang. Kasi kapag maging mangmang ka, kung papatulan mo sila, maging mangmang ka rin, isa ka rin kagaya nila. Kaya talagang kagaya lang 'yan sa commandments ni Lord. May command si Lord na, 10 commandments, kung susundin natin 'yun yung kalooban ng ating Panginoon. Pero kung hindi natin yung susundin o kung susundin natin is yung laman natin, so ibig sabihin is 'yun yung response natin. Hindi tayo sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, kundi sumusunod tayo sa naayon sa kalooban ng ating, ng gusto natin, ng laman natin. Kagaya ng pag-iinom ng alak, sinasabi na nga ng Bible na, "Huwag kang uminom ng alak." Hmm. Maging mapuspos ka ng banal na espiritu ng Diyos. Paano 'yun? Paano tayo mapuspos ng espiritu ng ating Panginoong Diyos kung tayo mismo umiinom pa ng alak, ano, hindi tayo sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sumusunod pa rin tayo sa laman natin. So 'yun yung response natin, 'no? Pero kung tinatanggal natin 'yun, yung gano'ng bagay na hindi naaayon sa kalooban ng ating Panginoon, at sumusunod tayo sa kalooban niya, praise God, dahil nasa tamang linya ka, naka-align ka, So 'yun yung bawat response ng bawat isa. Remember bawat isa sa atin, tayo nilikha ng ating Panginoon, may free will tayo. May free will tayo. Binibigyan tayo ng ating Panginoon kung ano yung nais nating gawin. Hindi naman tayo ginapos ng ating Panginoon, eh. May free will tayo kung ano yung dapat nating gawin, kung gawin mo yung gusto mo, yung tama na naayon sa kalooban ng Diyos o yung mali na naayon sa kalooban mo. Pero may consequence kung yung susundin natin is yung laman natin. Pero kung kalooban ng ating Panginoon, dun natin makikita na, um, talagang naka-align ka, nagre-response ka sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi kung ano ang itinanim natin kung ano yung itinatanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Kung ang ninanasa ng laman ang sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin ng tao, kamatayan din ang kanyang aanihin. So, yun yung sabi sa Galatians chapter 6 verse 7 to 9, at, kaya nga mag-ingat tayo sa pagtugon or sa pag-response natin, kung ano yung ating pipiliin. At, kapagka pinipili natin yung laman natin, kamatayan ang kahantungan natin. Pero kung espiritu naman yung tinutugon natin or yung kalooban ng ating Panginoon,
yung 'pag inire-response natin is may buhay tayo na walang hanggan ano. At, kaya talaga depende sa atin 'no kung ano yung, maging ire-response natin sa mga tao o sa mga problema na ating, kakaharapin pa at kinakaharap ngayon ano. At, kung ano ang ating, ire-response bilang tagasunod ng ating Panginoong Diyos kahit na nahihirapan tayo sa ating, sitwasyon na kinakaharap natin ngayon kasi alam ko ang bawat isa may mga pagsubok po talaga na nararanasan ano sa araw-araw. Kaya talagang, praise God kasi alam ko ang bawat isa is, andun po na naka-align at nawa ay talagang magpapatuloy po ano. Ayan at, ang tanong po kasi, what would be your response if you face trials or if you experience trials and what should we do? Ano kung ano yung ano nga ba talaga yung dapat nating gawin ano na or ano nga ba yung maging response natin at, magre-response ka ba sa kalooban ng Diyos o sa nais ng laman mo? Ayan, o sa nais ng laman natin. Una, ayan, show them ano, um sa lahat ng ating ginagawa, sikapin nating ipakita na tayo ay totoong mga lingkod ng Diyos. Ano, maging masikap tayo, 'no? Ipakita natin sa mga tao, 'no, na mga nananakit sa atin na ipakita natin sa kanila yung na 'no, kung sino tayo, na tayo'y binago na ng ating Panginoon. Ano, ipakita natin sa kanila na hindi na tayo yung dating tao, yung dating ikaw. Hindi na yung ako yung dating Jean. Hindi na yung ikaw na dati na lasinggero, hindi na ikaw yung dating palamura, palaaway, basagulero. Kaya talagang kailangan natin ipakita sa kanila ano, sa ating pagre-response o pagtugon ay kailangan nating maipakita sa kanila ang kabutihan ng Diyos na kahit nahihirapan ka na sa sitwasyon mo ngayon, kailangan mo pa ring tumayo at ipakita sa kanila ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay sapagkat tayo is nakakilala na sa ating Panginoon, ano, at tayo'y binago na kailangan at tayo'y binago na ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan po ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ano, hindi na puwedeng ipakita pa sa kanila yung dating tayo na wala pang pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. So ano nga ba ang dapat ipakita natin sa mga tao na nakagawa sa atin ng kasalanan at ano ang dapat ipakita, ano, kung ano yung dapat din natin ipakita sa ating Panginoon. Kaya talagang, may ano tayo dito, may, dalawang points ano, show them at, may isang ano, may 3 points sa show them. Letter A, humbleness. We need to show humbleness, 'no? Bakit kailangan nating magpapakumbaba? Sapagkat ang taong mapagkumbaba ay pagpapalain ng ating Panginoon. Kapag ang tao na nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, ano, ay pinagpapala ng Diyos. Alam mo na nga yung tao na yon sinasaktan ka, sasaktan mo din. Dapat ipakita mo rin sa kanila yung mapagkumbaba. Huwag mong ipakita yung dating ikaw. Tayo'y binago na. Sino ba tayo? Sino ba tayo para magpatuloy pa tayo? Tayo'y niligtas na ng ating Panginoon. Bakit kailangan pa natin na ipakita sa kanila na yung dating tayo? Kaya kailangan na mag-response tayo dahil tayo'y tinawag ng ating Panginoon. Tayo'y nagnanais na madala natin sa paanan yung family natin pero tayo mismo hindi tayo marunong magpakumbaba. Ito yung napakahalaga na ipakita natin yung mapagkumbabang puso natin. Andun pa rin yung pride. Nangunguna yung pride, eh. Hindi nawawala sa buhay ng bawat isa yan. Pero kapag sinurrender mo kay Lord yung pride na yan, papalitan niya yan ng mapagkumbabang puso. Papalitan niya yan.
Kaya talagang kailangan natin maging mapagkumbaba. Sabi nga sa Matthew 5 verse 5-7, "Mapalad ang mga mapagkumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos, dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Mapalad ang mga maawain dahil kaawaan din sila ng Diyos." Tingnan mo, tayo is napaka-bless. Mapalad tayong mga may mapagkumbabang puso. Dahil kung ano yung hinihingi natin, ipagkakaloob ng Diyos yun. Pero paano nga ba ipagkakaloob ng Diyos yun sa atin kung tayo mismo hindi marunong magpakumbaba sa harapan ng Diyos? Di ba? Panay tayo panalangin, "Lord, baguhin mo naman 'to." Pero ikaw mismo hindi ka marunong magpakumbaba. Nasa atin yan, kung paano tayo mag-response. Gusto mo baguhin yung family mo, ikaw mismo, ikaw yung unang dapat magbago. Tayo mismo ang unang magbago. Hallelujah. 'Di ba kagaya ni David, like David, pinagpala siya ng Diyos dahil siya'y nagpakumbaba. Hindi siya gumanti sa mga taong nanlalait sa kanya. Nang inalipusta siya kahit may kakayahan naman siyang gantihan yung tao na yun, si Shimei, hinayaan niya. Pero mas isip niya na kumbaga may kakayahan siya kasi may mga tauhan siya, eh. 'Di ba nababasa natin kanina na hindi niya ginantihan si Shimei. Ang sabi niya, "Hayaan mo na lang." Ang sabi niya dun sa kanyang tauhan na, "Tuhan na tagpasin ko yung ulo ni Shimei." Pero ang sabi niya, "Hayaan mo." Ano, kasi alam niya, kasi alam niya na kapag siya'y nagpapakumbaba, hindi niya ginantihan yung tao na yun, pagpapalain siya ng Diyos, 'no? Pagpalain siya ng Diyos. Naisip nga ba natin yun? Depende sa atin kung ano yung ire-response natin. Kung gagantihan natin yun, 'di isa ka ring mangmang. Isa din tayong mangmang kapag ginantihan natin yung tao na yun. Hayaan na natin, ang Diyos na ang bahala para sa'yo at sa akin. Nawa ganun din tayo, maging mapagkumbaba kahit na anong sitwasyon man ang ating kinakaharap at kakaharapin pa. Ipakita ipakita pa rin natin sa kanila ang pagpakumbabang loob. Napakahalaga ang maging mapagkumbaba kaysa pairalin ang ating pride sa ating buhay. Wala namang mawawala sa atin kung ipapakita natin sa kanila yung pagbabago natin, yung bagong ikaw. Like Jesus, nakikita naman natin yung buhay ni Jesus. Nagpapakumbaba siya na kahit na inalipos siya. Alang-alang sa atin yun, ha. Alang-alang sa atin yun, hindi yun para sa kanyang sarili. Na-realize ba natin yun? Tapos ire-response lang natin is hindi tayo makasunod sa kanyang mga utos. Ganun lang ba yung ire-response natin sa Diyos na nagsakripisyo sa buhay niya? Nagpakumbaba siya. Kahit na may kakayahan naman siya na baguhin yung sitwasyon. Kahit na may kakayahan naman siya na gantihan yung mga tao na yun. Pero iniisip niya, sino bang iniisip niya? Tayo. Tayo. Para yung pagpapala na yung matanggap natin. Hindi yun para sa kanya, kundi para sa atin. Hallelujah. Kaya kailangan natin ipakita sa mga tao,
na ipakita natin sa kanila yung humbleness or pagkumbabang puso. Ano, kailangan tayo mag-response. Mag-response tayo, ano, at ipakita natin sa kanila yung humbleness sa mga tao. Ayan, at ang pangalawa, show love. Hallelujah. Ipakita ang tunay na pag-ibig sa pamagitan ng gawa. Ayan. Ang totoong pag-ibig, hindi natin pwedeng sabihin na, I love you. I love you, Lord. Pero sa bibig lang pala yun. Kagaya lang yan sa girlfriend at boyfriend. Sa girlfriend at boyfriend, ang sweet, ganun lambing. Pero nung tumatagal na, wala na yung love. Kasi nga natamnay na, I love you sa pagka gano'n, pero lolokohin lang din. Hanggang salita lang, oo, mahal na mahal kita. Pero anong ginawa? Nagloko. So, hindi yun totoong love, ang totoong love is kagaya ni Jesus. Kung ano yung ginawa niya sa atin, sa buhay ng bawat isa. Na inalay niya yung buhay niya para sa atin. Bumaba siya dito sa lupa para sa atin. Even po ang ating Diyos, inalay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Dahil nga sa kanyang pag-ibig sa atin. Kahit na nahirapan ang ating Panginoong Hesus, nag-response pa rin siya sa ating Diyos Ama. Sinunod niya pa rin yung kalooban ng ating Diyos Ama. Dahil nga sa pag-ibig niya sa atin. Tayo ba, yung pag-ibig ba natin, yung love ba natin ay sa bibig lang, sa nguso lang, or sa puso? Makikita naman yan sa gawa sa gawa ng bawat isa. Hindi natin pwedeng sabihin na, I love you Lord, pero napupuot ka naman sa kapwa mo. Ayan, ang sabi po sa 1 Juan chapter 3 verse 18 to 20, sabi dito, mga anak, huwag tayong magmahal sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong namamagitan sa ganitong paraan. Mapapatunayan natin na tayo nga ay nasa katotohanan at magiging panatag ang ating kalooban sa kanyang harapan, kahit inuusig man tayo ng ating konsensya, sapagkat ang Diyos ay mas higit kaysa sa ating konsensya at nalalaman niya ang lahat ng bagay. Amen? Ayan. Kahit pa na sabihin mo sa kapwa mo na I love you, hindi mo maluloko ang Lord. O mahal kita pero wala naman sa gawa, hanggang sa salita lang. Pero ang Diyos hindi natin puwedeng lokohin. Oo, puwede nating masabi, "Lord, I love you." Pero nagdi-disobey naman tayo. Hindi naman natin pinapakita sa gawa. Kaya talagang kung tayo'y kung paano natin ibigin yung mga tao na yun na nakakasakit sa atin. Kailangan po talaga na ipakita natin, oo, napatawad ko na yung tao na yun, o mahal ko pa rin yung tao na yun, mahal kita, pero bakit gano'n? Pagdating na makikita mo yung tao na yun, inis na inis ka. Ayaw mo siyang makita, hindi mo yung puwedeng sabihin na mahal mo yun, yung tao na yun. Kaya iba ang gawa kaysa sa salita lang. Kaya nga sabi nila action is louder than voice. Kaya talagang napakahalaga na ang salita, na ang na ang pag na ang na mag-response tayo ng love sa pamagitan ng gawa. Hindi natin puwedeng
Hindi natin puwedeng sabihin na mahal natin yung tao na yun or mahal na mahal natin yung kaaway na yun, yung mga nanakit sa atin, kung ayaw din naman nating makita sila. So, napakahalaga hindi lang salita na lumalabas lamang sa ating mga bibig ang totoong ang totoong nagmamahal po ay nakikita sa gawa ng isang tao. Kung tayo may kung tayo'y magre-respond sa mga tao na nanakit sa atin ay kailangan natin na ipakita sa kanila ang love na ibinigay ng Diyos sa atin. At ito'y nararanasan din natin ngayon. So we need to show love to others, even enemies. Sapagkat ang sabi ng Diyos, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Pagpalain ninyo ang mga napupuot sa inyo. Gawa, gawa ninyo ng mabuti ang mga nagagalit sa inyo. Kaya talagang kailangan po talaga we put into action. Hindi puwedeng sa salita lang, ano. Kaya kailangan nating ipakita sa kanila ang pag-ibig sa ating mga kaaway sapagkat paano natin masasabi na tayo'y nagmamahal sa Diyos kung tayo'y hindi naman nagmamahal sa kapwa natin. Sapagkat ang sabi ng Diyos sa Mateo 22 verse 37 to 39, sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Ito ang pinakahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig ng iyong sarili." Kaya instead na mag-response tayo ng paghihiganti ay kailangan natin ipakita sa kanila ang pag-ibig. Sapagkat tayo'y iniibig ng Diyos kung paano niya inalay ang kanyang buhay alang-alang sa atin upang tayo'y maligtas. Hindi ba sapat iyon upang mag-response tayo ng pag-ibig sa kapwa natin? Malamang naman sapat na iyon para tayo is mag-response din ng pag-ibig dahil tayo is inibig din ng ating Panginoon na kahit na ang dami nating kasalanang nagawa, pero minahal po tayo ng ating Panginoong Diyos. Parang si David din, na pinapakita niya pa rin yung pagmamahal niya sa kanyang biyenan, si Saul, 'no, na kahit na pinagtangkahan siya nitong patayin, pero minahal niya pa rin. Even Jesus, He died at the cross dahil sa pagmamahal niya sa atin. Kaya niya inalay ang kanyang buhay. Inako niya ang kasalanan natin na kahit hindi niya deserve ang magtiis sa cross nang dahil tayo'y mahal niya, mahal na mahal tayo ng Diyos, inalay niya ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin. So, ano ba yung magiging response natin? Mag-response ba tayo ng ng puot, ng hinanakit, or mag-response tayo ng love sa Diyos at sa kapwa natin? We have may dalawa tayong may dalawa tayong may dalawa tayong pagpipilian kung saan ka. Ipakita mo ba yung pag-ibig sa kapwa or ipakita mo yung paghihiganti mo or yung ikaw na bilang tao o makalaman, ano? Ayan. Pangatlo, show respect. Respect God for His plan for you. Ano? Napakahalaga na igalang natin ang Diyos, ano, kung ano yung mga plano niya para sa atin. Ipakita natin sa kanila ang respeto na kahit sinasaktan ka na, hindi naman natin ito ginagawa para sa sarili natin kundi para sa kapakanan ng Diyos. Kaya ipakita rin natin yung respeto na yon sa Diyos na kaya nirerespeto natin sila kahit nasa gitna ng pananakit na ginagawa ng mga tao sa atin. And we need to respect God also. Bakit din natin na
Bakit, kahit na nararanasan natin ang mga bagay na ito, sapagkat layunin niya para sa bawat isa sa atin upang tayo'y maging matatag pa sa ating pananampalataya sa Kanya, para sa ikabubuti natin. Kaya tayo minsan nakakaranas ng mga iba't ibang pagsubok. Lord, bakit nga ba nakakaranas ako ng ganitong mga pagsubok? Gano'n yung tanong natin sa sarili natin, eh. Bakit ganito, Lord? Pero hindi natin maiisip na para pala yun sa layunin ni Lord or purpose ni Lord para sa buhay natin. Minsan, kapag tayo nakakaranas ng mga pagsubok, lumalayo na tayo sa Diyos. Hindi na tayo nagre-respond sa Kanya. Hindi na tayo sumusunod sa Kanya. Ano, like David, ginagalang niya pa rin ang Diyos, sapagkat ang sabi ng kanyang alagad, mahal na hari, bakit kayo pumayag na kayo'y lapastanganin ng hampang lupang ito? Ipahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo. Pero ang response ni David, ano ang response ni David? Huwag kayong makialam. Kung inuutos ni Yahweh kay Semei na sumpain ako, sinong may karapatang sumuway sa kanya? 'Di ba? Andun po yung pagrespeto ni David sa Diyos. Kaya hindi niya ginantihan yung tao na yun. Wala siyang sinabi. Wala siyang sinabi sa Diyos, wala din siyang sinabi sa tao na yun na nanakit sa kanya. Tahimik lang siya dahil nirerespeto niya ang plano ng Diyos. Amen. Pag gano'n tayo nirerespeto niya ang plano ng Diyos. Ganoon din Ganoon din sa atin, kailangan din natin irespeto o igalang ang Diyos sa mga plano niya sa atin, sapagkat ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang mas mabuti para sa akin at sa iyo. Huwag puro murmuring, huwag puro maraming tanong, Lord, bakit nararanasan ko 'to? Hindi ba puwedeng manahimik na mo lang muna tayo? Lord, bakit mo ako ginagawang ganito? Gano'n kasi tayo, eh. 'Di ba, ang sabi sa hallelujah, 'di ba ang sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 13, "Igalang ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, siya lang ang inyong paglingkuran at mangako kayo sa kanya sa pangalan lang niya." Ayan 'no, kailangan talaga nating igalang natin ang ating Panginoon. So igalang natin ang Diyos. Bakit wala bang karapatan ang Diyos or wala bang karapatan ang magpapalyok na hubugin ka? Ginawa niya ito upang maparangalan natin siya. 'Di ba ang sabi po sa Roma chapter 9 verse 20-23, "Pero sino ka para magreklamo sa Diyos ng ganyan? Tayo'y mga nilikha lang ng Diyos, kaya hindi tayo makakapagreklamo kung bakit niya tayo ginawang ganito." Tulad sa isang gumagawa ng palayok, may karapatan siyang gawin ang putik ayon sa gusto niya. May karapatan siyang gumawa ng 2 uri ng sisidlan mula sa isang tumpok ng putik. Ang isa ay espesyal, isa naman ay pangkaraniwan lang. Ganoon din naman ang Diyos. Nais niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan at matinding galit sa mga makasalanan, pero minabuti niyang tiisin muna ang buong tiyaga. Ang mga taong dapat sanang lipulin na. Ginawa niya ito para ipakita kung gaano siya kadakila sa mga taong kinakaawaan niya at inihanda na niya noon pa para para parangalan. Ayan. Kaya nga, sino nga ba tayo para magreklamo? Isa lang namang tayong nilikha sa putik. Kaya igalang natin siya kung anong klaseng pagtutuwid ang gagawin ng Diyos, kung anong klaseng pagtuturo ang gagawin ng Diyos sa atin. Minsan nakakaranas tayo ng mga pagsubok, dahil tayo'y tinutuwid din ng ating Panginoon.
Minsan ano, dahil nga sa pagsubok na yun nakakaranas tayo ng sakit or mga kahit anong karamdaman, minsan tinutuwid tayo ng ating Panginoon. Minsan binibigay niya yon or pinapahintulot niya yon para tayo is mas lalo pang tumatag. Kaya sino ba tayo para magreklamo? Siya yung nakakaalam kung ano yung mas nakakabuti sa'tin. Ano, siya yung nakakaalam kung 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 ano yung kung ano yung nararapat para sa'yo. Ano, kailangan lang natin tumugon sa Diyos. Kaya kailangan nating gawin ano, on how to respect God. Kung paano tayo magkakaroon ng respeto sa bawat isa at sa Diyos. Lalo na sa Diyos na may likha sa atin. Kasi nature na nating mga tao na marami talaga tayong katanungan. Pero dahil nga tayo is nilikha ng ating Panginoon, may karapatan siya kung anong klaseng paghuhubog yung gagawin niya sa'yo at sa akin. Kaya kailangan nating mag-response on how to respect God. Ano? Kailangan natin mag-response. We need to respect God. Ano? Ayan. Sa number 2, continue. Kahit anuman ang ating kinakaharap, magpatuloy tayo para sa Diyos. Ano nga ba ang magiging response natin sa mga bagay na ating nararanasan? At ano nga ba ang dapat nating gawin? So we need to continue. Kailangan nating magpatuloy para sa ating Panginoong Diyos. At huwag tayong huminto. Don't give up no matter what happens. No? Kahit anuman yung mangyari sa mundong ito, or kahit anuman mangyari sa ating mga buhay, o kahit anuman yung mga mararanasan natin, ano, patuloy tayo, patuloy tayo sa ating Panginoon. Basta patuloy lang tayo at huwag tayong huminto dahil itong ating ginagawa ay para sa Diyos. Lalo na sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, patuloy tayo na maglilingkod sa Kanya kahit anuman ang mangyari. Kahit na makakaranas man tayo ng iba't ibang mga pagsubok, kahirapan, pag-uusig, patuloy tayo maglilingkod sa Diyos. So bilang pag-response natin sa mga nararanasan natin ay kailangan natin mag-continue. So ano dapat nating ipagpatuloy? So ano nga ba yung dapat nating ipagpatuloy? Ayan, una, continue to praise and worship God. Ayun, mali yung spelling. Hallelujah. Continue to praise and worship God. Ang sabi po sa Hebreo chapter 13 verse 15 to 16, kaya't lagi kayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamagitan ni Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkikilala sa Kaniyang pangalan, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Amen? Ano? Magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo sa pagpuri. Ano? At patuloy tayo na mag-praise or mag-worship sa ating Panginoon. Ano, na kahit anuman yung mga nararanasan natin ngayon, marapat lang na papurihan natin ang ating Panginoon. Lalo na ngayon kapag tayo nagkakatipon-tipon dito sa gawain niya. Marapat lang na ibalik natin sa Diyos yung papuri na dapat sa Kanya at huwag nating itago. Praise God, yung mga kapatid natin ngayon, talagang andun po yung pag-share nila. Kaya talagang alam natin na napapasiyahan din natin ang ating Panginoon. Yan po yung isa din po yan sa pagre-response natin sa ating Panginoon. No, na patuloy natin siyang papurihan sa pamagitan ng ating buhay. Like Apostle Paul,
pinupuri pa rin nila ang ating Panginoong Hesus na kahit sila'y nakakulong. Nakakulong sila Apostle Paul, pero kahit na gano'n yung nararanasan nila, patuloy pa rin po sila nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Tayo pa kaya na malaya? Malayang makakagalaw, malaya sa lahat ng bagay. Yung mga tao nga, mga karakter nga noon, sobrang hirap ng kanilang nararanasan. Pero patuloy pa rin sila nagpupuri sa ating Panginoong Hesus. Tayo pa kaya na wala pang kalingkingan yung mga nararanasan nila? Bilang sa pag-response natin sa mga nararanasan natin at sa pagkatawag ng Diyos sa atin, ay kailangan pa rin nating magpatuloy sa pagpuri sa Diyos, awitan ang Diyos at patuloy pa rin nating papurihan ang Diyos sa gitna ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Buong puso tayong umawit sa Diyos, laging magpasalamat sa Kanya. Kaya nga, napakahalaga kapagka patuloy nating napapurihan ang Diyos sa buhay natin. Patuloy tayong gumagawa ng mabuti na naayon sa Kanyang kalooban. Kasi kapagka tayo'y patuloy na nagpupuri sa ating Panginoon, nagagalak ang ating Panginoong Diyos, na kahit man sa gitna ng pagsubok na pinagdadaanan mo, andun pa rin yung puso mo na handang umawit, handang magpuri sa Kanya, handang magpasalamat sa Kanya, handang ialay ang kanyang buhay para sa Diyos. Kaya nawa ganun tayo na mag-response sa ating Panginoon. Continue to worship Him, continue to praise Him with all our heart. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon sa kabutihan ng bawat isa. Ayan, letter B, continue with the things you have learned and trusted. Magpatuloy sa mga bagay na pinanaligan at pinaniniwalaan. Ayan, bakit wala? Madilim. Hallelujah, hindi siya mabasa. Hallelujah. Sabi, babasahin ko na lang po. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3, verse 14 to 15, ngunit ikaw magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo at pinanaligan dahil alam mo kung kanino mo ito natutunan. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya magpatuloy pa rin tayong manalig sa Diyos even sa kanyang mga salita sa atin. Kaya talagang kung ano man po yung mga pinanghahawakan natin patuloy po tayo na na pananaligan or paniniwalaan or paninindigan yung mga bagay na meron tayo ngayon. Magpatuloy tayo yung mga pinanghahawakan natin na salita ng ating Panginoon. Na siyang nagbibigay sa atin ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Kahit ano man yung mangyari, magpatuloy tayo mga kapatid. Kahit na mahirap na yung naranasan mo, may karamdaman ka man, may mga sakit ka man, may mga problema ka man financial, may problema ka man sa mga anak mo, family mo. Patuloy tayo, magpatuloy tayo, na panghawakan yung mga natutunan natin at mga pinandidigan natin na salita ng ating Panginoon. Kaya't kahit ano man ang mangyari sa
o kahit ano man yung magiging, kakaharapin pa natin ano, magpatuloy pa rin po tayo sa ating mga natutunan. Amen. Ang sabi po sapagkat ang taong nakikinig lamang ng kanyang salita at hindi naman tumutupad nito, para lang tumitingin sa salamin at nakita ang sarili at pagkatapos ay tumalikod, kinalimutan kinalimutan na kung sino siya. Yan po ang sabi sa Santiago, ating pong basahin. Sabi po sa Santiago chapter 1, verse 22-25, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili, sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. Ayan, kaya napakahalaga ano na panghawakan, patuloy natin na magpatuloy tayo ano sa mga bagay na ating natutunan, na ating pinananaligan. At, napakahalaga ano na mag-response tayo ano na patuloy natin talaga panghawakan yung salita ng ating Panginoon, na ating pinanaligan, na ating napapakinggan. At, hindi lamang na kapagka nakita na nga natin yung sarili natin sa salamin, tumalikod na tayo kaagad. Pagkatapos nating tumalikod ano, hindi na natin naalala kung sino tayo. Kaya napakahalaga na panghawakan natin 'yun. Ayan, sa conclusion na po tayo. Sabi po sa conclusion, bago tayo mag-respond sa mga bagay na mangyayari sa atin, ay dapat tayong maging matalino sa pag-iisip upang huwag tayong magkakamali sa ating mga gagawin. Dahil sa bawat pag-response natin, tama man o mali, sa Diyos tayo mananagot. Amen. Kaya napakahalaga na pag-isipan natin at maging matalino tayo sa bawat pag-response natin sa mga nangyayari sa atin ngayon, sa mga kakaharapin pa at sa mga, um, kung ano pa yung mga darating pa sa atin. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon at dito po nagtatapos yung mensahe ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah Lord, hallelujah Jesus. Ama ko, maraming salamat po sa araw na ito Lord na sa katagumpayan po ng iyong gawain Ama. Muli po Panginoon na nagpapasalamat ako Panginoon sa oras na ito o Diyos. Thank you po Ama sa patuloy mong paggabay Panginoon at nawa Ama ay patuloy kang patuloy nawa Ama na mag-continue kami Panginoon sa iyo o Diyos sa araw-araw Lord ng aming pamumuhay. Ama tulungan mo po kami Panginoon na on how to respond to you Lord. Help us Lord and teach us Panginoon kung paano kami mag-response Lord na naayon sa iyong kalooban Ama. Tulungan mo po kami Ama sa araw-araw ng aming pamumuhay Lord at pagkalooban mo po kami Ama ng humbleness Lord, ng pusong mapagkumbaba Ama, ng pusong magmahal Lord at yun po Ama yung puso na handang magrespeto sa iyo Ama kung ano yung nais mo po sa amin o Diyos. At Lord, help us Lord on how to continue Lord to serve you, on how to continue Lord to praise and worship you, O God, even though na nakakaranas man po kami ng mga iba't ibang pagsubok, Lord, sa buhay namin. Tulungan mo po kami, Ama, na patuloy namin mapanghawakan ang iyong mga salita, Lord, yung mga natutunan namin at pinanindigan namin, O Diyos. Kaya, Lord, ikaw po ang siyang patuloy na kumilos sa amin, O Diyos, sapagkat Ama, hindi namin ito kaya kung wala ka sa aming mga buhay, Ama. Maraming salamat, Ama, sa mga salita mo na patuloy na pinapaalalahanan mo po kami, O Diyos. Maraming salamat, Ama, sa pagkakataong ito na na muli ka nagbaba ng iyong salita sa pamagitan ng aking buhay, O Diyos. Kaya Lord, nawa
tumimo ito sa puso ng bawat isa, O Diyos, at nawa naunawaan po nila, Ama, na kahit hindi man po ako magaling magsalita, pero alam ko na Ikaw po ang nangungusap sa kanila, Ama. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon ko. Sa iyo ko po, Ama, ibinabalik ang papuri't pagsamba, karangalan, kaluwalhatian sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo na ang Panginoong Diyos, pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Amen po and glory to God po.